Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. What do you think it would take, no, since you're living in America? What do you think it would take para sa isang Pinoy na makapenetrate sa NBA? Kuya, kailangan din nila maglaro sa Europe eh. I remember si Japet Aguilar naglaro sa Lithuania for a little bit. Nung after na sa Talking Text, nag-champion sila ng I think 2012. Bago siya pumunta sa Global Port, then naging Hinebra. Naglaro mo na siya sa EuroLeague. So, syempre maganda rin makapag-training ka sa Amerika, pero mas gusto ko makalaro ang mga players sa Europe, like sino bang yan, si Stanley Pringle nakalaro sa Europe yan. Kasi iba yung yung basketball IQ ng mga Europeans. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Smart Sports. Nakausap namin na long distance si Dylan Ababu at sinalaysay niya kung paano siya napilitang pumunta ng Amerika nang mapatid ng injury ang kanyang career. Dylan, anong meron sa Amerika at napunta ka dyan? Well, yung buong family ko po kasi, Kuya Bill, dito sa Amerika, yung mama ko, yung stepdad ko, yung kapatid ko, yung tita ko. So, yung the only reason why nasa Pinas ko dahil po sa basketball. So, what are you doing there now? Currently po, nagtayo po ako ng sariling basketball academy natin named Fuel Driven Basketball Academy, and then nag-PPE teaching po ako. Nag-assistant coaching din po ako sa high school girls, varsity. On-call din po ako na marketer po sa isang physical therapy company na yun nga, may mga medical supplies din. Okay, gaano kahirap sa'yo yung adjustment mo to America? Well, enjoy po ako dito kasi nandito kami sa Tulare. So, Central Valley, California, nasa gitna ng LA saka San Francisco. Walang traffic, kaya very productive ako dito, kuya. Initially, what made you decide to retire from active play? Well, nung 2021, kuya, nasa PBA 3x3 ako under Platinum Karaoke nila Coach Anton Altamirano. 10 days before ng tournament, naputol yung Achilles ko. Oh, okay. So that was November of 2021. Eh, nung that time, kuya, talagang, alam mo yun, yung feeling ko, kondisyon ako, wala akong nararamdaman na tightness sa katawan, o walang masakit. Tapos nagulat ako, naputol yung Achilles ko. So parang naisip ko, parang yun nga, sign or message na ni Lord yun na it's time. It's time to, retire. Okay, well, how did it feel? Parang kang natapilok na masakit, parang may tumunog. Akala ko nga may nakasipa sa likod ko, kaya tumingin ako sa likod. Yung feeling niya, pinalo ng baseball bat sa may... nagulat ko walang tao. So alam ko na naputol Achilles ko. When you realized na, it's time to stop playing already, how did you feel about it? Well, medyo malungkot ng konti kasi hindi ko na maximize yung PBA career ko, Kuya Bill, kasi sobrang daming injury. So, like ko naisip na what if, kumbaga, healthy ako, mas maganda sana yung career ko nung PBA. So, pero honestly, wala akong regret, kuya. Nalulungkot lang minsan, pero wala akong regret kasi I gave everything para sa game eh. Kumbaga, I left everything on the floor. Talagang binigay ko na talaga lahat. So wala akong regret, kuya. Okay. And now you've started a new life in America. What are you looking forward to? Ano mga plano mo? Well, ang dream ko, kuya, maging parang yung former teammate ko, si Coach Jimmy Alapag, na makapag-coach sa NBA. Yun yung aking pinagpipray, yun yung aking pinaghihirapan. Nag-aaral ako ng basketball ng mas marami pang mga learning. So hopefully, God willing, makapunta rin ako doon, kuya. What's the fulfillment that you get now from basketball na pinagkaiba doon sa pagiging player? Well, masaya ako kasi yung mga players na tinuturuan ko sa skills training, saka yung mga players na kino-coach ko sa high school. Like may dalawa ako naglalaro na sa Italy, naglalaro na sa Europe, tapos yung iba nakakakuha ng mga scholarship sa college, tapos yung iba nakakapunta sa Pilipinas, nakakapaglaro doon, yung iba nag-MVP, nagcha-champion sila. So, saka syempre sasabihin ng mga parents na na ngayon lang talagang nahilig talaga, na-in-love yung anak ko dahil sa'yo. Parang feeling ko, kailangan lang talaga mapunta yung mga bata sa tamang coach. Yung ganun. Lagi nilang sinasabi yun. And syempre, sinasabi ko, syempre, praise God, si Lord yan. Ako, nagtatry lang ng best. So, yun yung fulfillment. Feeling ko, nanalo ko ng Olympic gold medal, kuya. Yeah, I understand. What yung
teaching mo sa basketball, what are some of the things that you warn them about, no? Pag tinuloy-tuloy mo yung basketball, ito mga magiging challenges sa'yo. Anong sinasabi mo sa mga bata? Well, syempre occupational hazard 'yan. Maraming mga injury na pwede mangyari pero yun nga, like kong sinasabi na mag-pray tayo lagi na hopefully hindi mangyari sa yung mga nangyari sa akin. Tapos napakahirap 'yan, napakahirap ng ng basketball kasi leveling up 'yan eh. Pag magaling ka sa college or sabi mo na elementary, kailangan mas gagalingan mo, level up naman sa college. Kasi lahat naman sila magaling pero yung basketball by level eh. Kasi hindi porket magaling ka sa college eh, magdo-dominate ka sa PBA. So, leveling up, mahirap. Pero honestly, Kuya Bill, ang lagi kong ini-instill sa kanila eh, kailangan mo talagang gawing best friend si Lord eh. Itanong mo eh. Kasi kailangan mo ng kodigo kahit papano, di ba? Dapat mong gawin. Ano ba dapat na workout ang i-focus ko? Ano ba dapat na skill work ang i-focus ko? Kanino ba dapat ako magpa-train? Ganun, ganun. So, kailangan mo yun eh. Kailangan mo yung help ni Lord para alam mo kung saan ka magte-train kasi mahirap eh. Like ko rin sinasabi na ikaw, medyo skinny ka. Pagdating mo sa game, ikaw ang hahanapin, ikaw ang atakihin kasi weakest link ka eh. So, hindi ibig sabihin na hindi ka pwede mag-improve sa depensa, di ba? So, workout program na o kailangan mag-workout ka more sa back muscles. Like, you need to do more pull-ups than push-ups para hindi ka madaling maitulak. You need to do more, hamstring trainings compared to front muscles para, 'di ba? Kasi itutulak ka na malalaki. So, sinasabi ko na rin yung what to expect. Pero like ko sinasabi, kaya niyan. Basta focus lang kayo sa everyday wins, everyday achievements. Huwag na isipin yung result kay Lord na yon. Marami akong mga sinishare sa kanas. Kumbaga parang mentorship na kuya eh. Tinatry ko yung best ko na yun, makapunta ako doon sa bahay ng bata para ma-meet ko yung parents niya, makita ko bakit ganun siya sa practice. Kasi minsan pag maintindihan bata, ibig sabihin may nangyayari sa bahay. Big brother, parang mentor talaga, kuya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Tinanong ko rin kay Coach Dylan kung anong pananaw niya sa mga Pilipinong nagtatangkang makapasok sa NBA tulad ni Kevin Kiambao at Kai Soto. Nabitin si Kevin Kiambao na makapasok sa isang NBA roster, and then before that si Kai Soto hindi na draft. What do you think it would take, no, since you're living in America? What do you think it would take para sa isang Pinoy na makapenetrate sa NBA? Kuya, kailangan din nila maglaro sa Europe eh. I remember si Japet Aguilar naglaro sa Lithuania for a little bit. Nung after na sa Talk and Text, nag-champion sila ng I think 2012. Bago siya pumunta sa Global Port, then naging Hinebra. Naglaro mo na siya sa EuroLeague. So, syempre, maganda rin makapag-training ka sa Amerika, pero mas gusto ko makalaro ang mga player sa Europe. Like, sino bang, yan, si Stanley Pringle, nakalaro sa Europe yan. Kasi iba yung yung basketball IQ ng mga Europeans, talagang ka talaga na mag-iisip. Well, ang point ko kasi, wala tayong athleticism, katulad nila Lebron, nila Wembanyama. So, kapag natutunan mo yung European game, like yung mga tinuturo sa amin nila Coach Raiko Toroman dati sa Gilas, mas magiging mas matalino ka, yung decision making mo, gaganda, mas magkakaroon ng chance makalaro sa league. Kasi makita mo naman ang daming European invasion na seed sila sa NBA kahit hindi naman sila yung most gifted, di ba? Pero sa tingin mo kaya ng Pilipino makapasok sa NBA? Yes, kaya kuya. Ang nakikita ko lang dyan, syempre mahal natin ang NBA, ang sarap manood ng NBA, pero hindi tayo pwede maglaro ng one-on-one isolation basketball tulad ng mga paborito nating NBA players. Syempre, sarap panoorin nila Kyrie Irving, nila LeBron, pero hindi yun yung basketball. Kailangan talaga ball movement, breakdown mo yung depensa, hindi yung isolation. Tapos after maybe 4 to 5 passes, tsaka mo siya atakihin. So, hindi pwedeng isolation basketball. Kailangan mo matuto ng yung European basketball na ang daming weak side action, ang daming movement. Kaya na like ginagawa ng Korea. Kita mo sila talagang ball movement. So, manood ka na NBA, humanga ka, pero hindi mo dapat gayahin sa laro, kuya. For yourself, anong long-term plans mo pala? Well, long-term plan ko kuya, yun, mag-stay muna ako dito kasi hindi ko pa nakuha yung citizenship ko hopefully next year. Tapos, kumbaga, nasa basketball din talaga tuloy-tuloy lang yung PE teaching. Tapos, try ko talagang makakuha ng job sa NBA kuya. Hopefully, God willing, makasama ako sa isang coaching staff, ng isang team,
yun ang ano ko kuya, yun ang nakikita kong long-term plan. Ngayon, kung hindi will sa akin ni Lord, tuloy-tuloy lang muna ako sa PE teaching, saka sa palakihin tong basketball academy natin kuya. Okay, well, thank you for your time, Dylan. I really wish you the best. Let's talk again soon. Yes, thank you kuya. Thank you so much sa opportunity. It's an honor. Always great talking to you kuya. More blessings kuya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Yan ang Basketball Universe para sa araw na ito. Muli, kami ay masusubaybayan ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kaya abangan nyo na kami. LSS, like, share, subscribe at follow na rin. Nais namin pasalamatan ang aming mga sponsor. Bank of the Philippine Islands, Nickel Asia Corporation at Smart Sports. Tandaan nyo, saan man kayo at ano man ang gawin ninyo, magkakampi tayo. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe.